Mga master, may natanggap po tayo ng isang komento doon po sa ating previous episode tungkol sa Service Recognition Incentive or SRI. Ito po komento ay nag-agree po tayo, no. For me, ako po personally ay nag-a-agree po sa komentong ito. Gawin na kasi batas yan para lahat may pagkakapantay sa gobyerno. Kasi tayo mismo nag-aaway-away, bakit ganoon lang si teacher, si police, si sundalo, di ba unity? So, actually, hindi naman po tayo nag-away-away, no? Pero may mga discussions at comparisons between different agencies. Bakit ang ahensyang ito buo ang SRI? Bakit yung kabilang ahensya ay iba naman? Although nasasagot natin yan, doon po balikan natin yung funding source ng SRI at doon po natin magbibigay, makukuha yung sagot sa mga comparisons po na yan. Pero when we look into it po mga master, yung pinaka beneficial para po sa part ng mga empleyado ay kung sa halip na administrative order na ginagawa every year ay magkakaroon ng isang order mismo, maybe executive order or maybe isang batas mismo na siyang magiging nandyan, existing, na siyang magiging basis po ng SRI every year. No, katulad po ng mga bonus, ito pong PEI, no, na siya pong binibigay every year. No, so if meron pong kapareho diyan na order, no, executive order, o kaya ay gumawa po ng batas itong mga mababatas na sasabihin na gusto nila na magkaroon na ng SRI every year ang mga government personnel, tapos nakasaad po doon sa batas na gagawin nila na yung budget ay manggagaling sa allotment mismo, no, magiging part talaga siya ng General Appropriations Act ng isa pong ahensya doon po sa annual budget at hindi po makabase sa savings. Kapag may ganoon po ay mas beneficial talaga siya. Yun po talaga yung pinaka maganda, no, para po sa part ng mga empleyado ng gobyerno, kasi hindi na po tayo mag-aabang ng any administrative order, kundi talagang magiging part na ng ating budget, magiging part na ng ating mga benefits na tinatanggap ang SRI kapag may ganun po, no. Kaya nag-a-agree tayo doon sa puntong yon. And at the same time ay magiging pantay-pantay na siya para sa lahat ng mga government personnel, no, regardless kung magkano yung savings, may savings man o wala, ay pare-pareho po na nakakatanggap ng SRI kung mayroon pong batas at manggagaling po talaga sa appropriation, magiging part ba talaga ng annual budget yung para sa SRI. If yun po yung mangyayari, then yun po ay pinakamaganda po, no, na atin pong gusto sana. Pero sa ngayon ay wala pa naman po tayo nakikita na any bill, no, maaaring House bill or Senate bill, wala po talaga na mayroon pong ganong mensahe, no, intensyon na magbigay ng annual na Service Recognition Incentive or SRI. Kaya mag-aabang na lamang po tayo doon po sa administrative order ng Pangulo. So sana po yung mga gumagawa ng batas ay yun ay isa po sa kanilang magiging bills in the future. Sa ganun ay sigurado pong mai-enjoy at talaga pong gugustuhin talaga yan ng mga government personnel, especially po doon sa mga agencies na talagang faithful doon sa pag-disburse ng kanilang budget at wala pong halos savings pagdating po ng katapusan ng taon. Sila po kasi ay hindi tumatanggap ng SRI, o kung tumatanggap man ay napakaliit lamang na halaga. Kaya kapag magiging part na talaga ng annual budget ng ahensya yung para sa SRI, hindi mas mabuti po at mas talagang mai-enjoy nila at hindi sila mapapasana all doon po sa ibang mga agencies.